Weekly Test Reviewer, Grade 3, Term 1, Week 6, Makabansa. Panuto. Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng pagbabago sa isang komunidad? A. Ang paglipat ng mga tao sa ibang bansa upang doon tumira. B. Ang pag-iba ng anyo, kalagayan o sistema ng isang lugar sa paglipas ng panahon. C. Ang pagpapanatili sa lumang hitsura ng mga bahay at kalsada. D. Ang paghinto ng lahat ng trabaho ng mga tao sa barangay. Number 2. Noon, ang mga tao ay naglalakad lamang o sumasakay sa kalesa. Ano ang modernong transportasyon ang ginagamit ng mga tao ngayon? A. Bangka na may sagwan. B. MRT, modernong bus at jeepney. C. Karetela na hila ng baka. D. Pagsakay sa likod ng kalabaw. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagbabago sa kapaligiran? A. Ang pagpapatayo ng mga internet towers sa tabi ng kalsada. B. Ang mga dating luntiang bukid na naging simentadong subdivision ngayon. C. Ang pagdami ng mga call center at mga opisina sa bayan. D. Ang pagboto ng mga tao sa bagong mayor ng lungsod. Number 4. Paano nagbago ang infrastruktura ng komunidad sa paglipas ng mga taon? A. Ang mga bahay kubo noon ay napalitan ng mga matatayog na gusali at sementadong bahay ngayon. B. Mas marami na ang mga ibon at hayop na nakatira sa mga kalsada ngayon. C. Ang mga tao ay nagsusuot pa rin ng barot saya tuwing pumapasok sa trabaho. D. Nawala ng mga linya ng kuryente at tubig ang mga kabahayan. Number 5. Aling kagamitan sa teknolohiya ang ginagamit noon upang magluto ng pagkain? A. Microwave oven. B. Kalan na di uling o di kahoy. C. Rice cooker. D. Induction. Number 6. Paano nagbago ang paraan ng komunikasyon o pakikipag-usap ng mga tao ngayon kumpara noon? A. Gumagamit pa rin ng telegrama na inaabot ng isang buwan. B. Nagpapadala ng sulat sa pamamagitan ng kabayo. C. Instant o mabilis na pag-uusap gamit ang cellphone, chat at video call. D.
Hindi na nag-uusap ang mga tao dahil sa takot. Number 7. Alin sa mga sumusunod ang bagong uri ng kabuhayan o trabaho na madalas makita ngayon sa komunidad? A. Paggawa ng apoy gamit ang dalawang bato. B. Pagiging online seller, delivery rider at vlogger. C. Paghahabi ng tela gamit ang tradisyonal na kamay. D. Pangangaso ng mga mababangis na hayop sa gubat. Number 8. Ano ang karaniwang libangan ng mga bata noon na bihira ng laruin sa kalsada ngayon? A. Mobile Legends sa cellphone. B. Panunood ng mga video sa YouTube. C. Larong lahi tulad ng patentero, tumbang preso at piko. D. Paglalaro gamit ang PlayStation o computer. Number 9. Paano ipinapakita ang pagbabago sa kultura at pananamit ng mga tao ngayon? A. Nagsusuot pa rin ang mga kalalakihan ng kamisa de chino araw-araw. B. Mas praktikal ang moderno na mga damit ng mga tao tulad ng t-shirt, jeans at sapatos. C. Bawal nang lumabas ng bahay ang mga kababaihan kapag gabi. D. Wala nang nagdiriwang ng pista sa mga barangay. Number 10. Paano nagbago ang serbisyo sa kalusugan ng pamahalaan para sa mga mamamayan? A. Mayroon ng mga barangay health center na nagbibigay ng libreng bakuna at gamot. B. Lahat ng may sakit ay kailangan pa ring magpagamot sa mga albularyo sa bundok. C. Pinagbabawalan na ang mga taong pumunta sa mga malalaking ospital. D. Ang mga doktor ay hindi na gumagamit ng mga modernong kagamitan. Number 11. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng negatibo o masamang epekto ng pagbabago sa kapaligiran ng komunidad? A. Mas mabilis na ang pagbiyahe dahil sa expressway. B. Pagkakaroon ng polusyon sa hangin at matinding baha dahil sa basura at usok ng pabrika. C. Pagkakaroon ng libreng internet sa mga pampublikong parke. D. Mas madaling pag-aaral ng mga bata gamit ang computer. Number 12. Paano ginawang mas mabilis ng pamahalaan ang pagkuha ng mga dokumento tulad ng birth certificate ngayon? A. Kailangan pa ring sumulat sa papel gamit ang lumang ploma. B. Maaari na itong i-registered o kunin sa pamamagitan ng online system gamit ang internet. C.
Kailangang maglakad ng 5 araw patungo sa malayong munisipyo. D. Pinapadala na lamang ito sa pamamagitan ng kalapati. Number 13. Upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga kalsada ngayon, ano ang makabagong kagamitan ang ginagamit ng pamahalaan? A. Pagpapatunog ng tambuli o balat ng paksa. B. Paglalagay ng mga CCTV, camera at modernong kagamitan ng mga pulis. C. Pag-asa lamang sa mga sulo o digasera na ilaw sa gabi. D. Pagbabawal ng mga taong gumamit ng kalsada tuwing gabi. Number 14. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng magandang pagbabago sa edukasyon? A. Mas kaunti na ang pampublikong paaralan ngayon. B. May mga libreng paaralan na may mga computer laboratory para sa mga mag-aaral. C. Hindi na pinapapasok sa paaralan ang mga batang babae. D. Ang mga libro ay gawa pa rin sa mga balat ng puno. Bilang isang mag-aaral sa grade 3, ano ang pinakamabuting gawi upang makatulong sa iyong komunidad sa kabila ng mga pagbabago? A. Huwag nang gumamit ng po at opo dahil moderno na ang panahon. B. Magtapon ng plastik na basura sa mga kanal upang mas mabilis itong tangayin ng tubig. C. Tumulong sa pagpapanatili ng kalikasan at alagaan ang natitirang kalikasan sa paligid. D. Maglaro na lamang ng cellphone maghapon at huwag nang pansinin ang pamilya.